Ang kasaysayang mapapanood nyo ngayon ay hango sa tunay na buhay at batay sa mga pangyayaring naganap kay Mayor Ino Sarahina. Ang ilang mga pangalan ng mga may kinalaman sa kwentong ito ay sadyang binago upang mapangalagaan ang kanilang katayuan sa lipunan. Napakabait ka sana, anak, ha? Palagay mo kaya, Ino, buo ng pasya mo para pumunta sa Misamis. Oo, inay. Kung ako lamang masusunod, dito na lamang tayo mamalagi. Huwag na tayo magkahiwa-hiwalay. Buo na pa siya ko, inay. Kasi sabi ko nila, maganda raw pagkakakitaan sa Misamis. Ano malay nyo? Baka doon ang swerte natin. Mukhang may kahirapan yata pinaplano mo, Kuya Ino. Oo nga naman. At ang isa pa, meron pakipagsapalaran sa lugar na hindi mo kabisado. Kuya, kung isasama mo kami ni Inay, paano si Kedor at Kuya Bero? Nakausap ko na si Montaldo. Maiwan na sila rito. Total, kaibigan naman nila anak ng si Beto. Tulad ng sinabi ko, Ino, ay wala kang dapat alalahanin. Sapagkat tinuturing ko naman silang hindi iba sa akin. Maraming salamat ho, Montaldo. Huwag ho kayong mag-alala. Kung sakali hong palarin ako sa Misamis, ay papadala ko kagad si Inay. Tinitiyak ko naman, Ino, na magkakasundo kami ni Bero at saka ni Doro Alam ko naman nagkakasundo-sundo kayo rito Kaya naman panatag ang loob ko, naiwanan sila rito. Kung yan din lamang ang iyong pasya, anak, ikaw ang masusunod. Alam mo naman, ikaw ang tumatayong padre de pamilya. Buhat ng mamatay ang iyong ama. Siya nga pala, Kuya. Ito ba ang binabalak mong pag-alis ay alam na ni Victoria? Alam mo, Mario, wag mo naman sana ikagagalit. Pero kahit na konti, wala akong pagtingin sa'yo. Siguro, pagtingin kapatid. Victoria, may mga uri ng pagmamahal na naghahangad at naghihintay. Ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Siguro naman mulat sa pool, alam mo na kung gaano ang pagnanasa ko sa'yo. Ang mga bagay na yan makapaghihintay ako. Ganyang kamartirang pagmamahal ko sa'yo, Victoria. Ganyan. Magandang gabi sa'yo, Victoria. Ikaw pala, Ino. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Magandang gabi sa'yo, Mario. Magpapaalam na ako, Victoria. Maupo ka, Ino. O bakit mukha yata ang Biyernes Santo mukha ni Mario? Kasi sinabi ko sa kanya na huwag niya na akong pag-aksayan pa ng panahon.
Kaya nagalit siya sa'yo. Oo, at pati na rin sa'yo dahil ikaw naging dahilan ng kanyang kabiguan, di ba? Kalimutan na natin yun. Mhm. Siya nga pala, may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Anong mahalagang bagay? Makikipagsapalaran ako sa Misamis. Kasi ang balita, maganda raw ang trabaho ron. Ano? Pero bakit doon pa? Paano ang ating... Oh, masama na naman ang iniisip mo. Ano malay mo? Swertihin ako ron, makaipon ako agad. E di matutupad na ang balak nating pagpapakasal. Ewan ko ba, Ino? Pero parang kinakabahan ako. Wala nang pero-pero pa. Ang gusto ko lang sana ay pabaon mo sa akin ang malulhati mong pagsangayon. Kung yan ang inaakala mo mabuti, Ino, igagalang ko ang pasya mo. Yan ang gusto ko. Oh, isang ngiti naman dyan, oh. Huwag ka na malungkot. Babalik naman ako, eh. Ano? Isang ngiti naman dyan. Nakangiti naman ako, ah. O paano? Magpapaalam na ako. Sige. Lumalalim ng gabi, eh. Baka gusto mo naman dito na ako matulog. Ikaw talaga. Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Sige na, umuwi ka na. Diyan, Posadas! Alam mo ba lahat ng mga patakaran ko rito? Opo. Sige, tanggap ka na. Jose Balagtas! Siguro naman narinig mo ng lahat. Opo. Sige. Antonio Beso! Ikaw ba'y nakaanda sa lahat ng pag-uutos ko rito? Opo, Senyor Arongol. Sige, tanggap ka na. Rino Sarahina! Magandang umaga po. Taga saan ka? Bohol po. Dayo ka lang, ha? Bueno. Ikaw ba'y nakaanda sa lahat ng aking pag-uutos dito? Opo. Sige, tanggap ka na. Salamat po. Kailangan singilin lahat ng taong mayroong pagkakautang sa akin. Ha? Tayo na. Maaari ko po bang makausap ang aking asawang si Pablo? Bakit? May sakit po ang aking anak. Kailangan ko po siya. Magpapasama po ako sa kanya sa bayan para tumawag ng doktor. Bakit? Doktor na ba asawa mo? Hindi po doktor ang asawa ko. Ngunit Ginoo, nakikiusap po ako sa inyo. Maawa na po kayo sa aking anak. Hindi mo ba alam na oras pa ng trabaho? Nalalaman ko po pero wala po akong kasama pupunta sa bayan. Dun! Sige na! Maawa na po kayo sa anak ko. Parang awa niyo na po sa anak ko. Pare, baka naman pwedeng payagan mo na siya. Ako na lang gagawa ng trabaho ni Pablo. Maawa na po kayo. Balbin yan! Ano kaguluhan yan? Matigas ho ang ulo! Binibigyan namin ng leksyon! Ah, ganun ba? Dalhin sa akin yan. Opo! Tayo na! Ganun yan. Nung upresenta ka, ang sabi mo, ay susunod ka sa lahat ng aking mga patakaran. Bakit na nakialam? Naawa lang naman ako sa babae. Naawa, ah? Bueno, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sa ulitin, kapag sumaway ka, ay meron ka ng paglalagyan. Kahit nasa lugar ako. Oo! Kahit kailan. Habang ikaw nasa lalim ng aking kapangyarihan. Maliwanag ba? Opo, senyor. Sige, bumalik sa trabaho mo.
Mga kasama, hindi ringid sa inyo na ako ay bago sa lugar na ito. Pero tahas ang sasabihin ko sa inyo na hindi ko gusto ang pagpapahirap nila sa inyo. Hindi ko gusto ang pamamalakad sa asyendang to. Kaya sa aking palagay, dapat na tayo ay magkaisa. Dapat na ibahin natin ang maling pamamaraan sa pagpapalakad ng asyendang to. Paglaban natin ang ating karapatan. Kaya ba natin ang kapangyarihan at lakas ni Senyor Arungkon? Pag ginawa natin yun, tiyak ang ating kamatayan. Tama kayo. Hindi natin kayang labanan si Senyor Arungkon kung lakas ang pag-uusapan. Pero sa tingin ko, merong ibang paraan. Wala na akong maisip pang ibang paraan para labanan ang kanyang lakas. Pero paano? Hindi lingid sa inyo na sa ating mga manggagawa sila umasa upang pagyamanin ng lupaing ito. Ngayon, kung hinto at hinto tayo sa paggawa, ay mapipilitan silang makipagayo sa atin. Kapag dumating ang oras na yon, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na idayin ang ating karaingan. Hindi ba? Paano kung di tayo pakinggan? Magugutom tayo. 10 ng ating mga anak. Konti sakripisyo mga kaibigan. Pagpapakasakit. Ano ba ginawa hindi nagdanas ng hirap? Yakapin natin ang matuwid. Tulungan natin ating mga sarili para makamtan natin ang dapat na para sa atin. Senyor Arungkon! Narito kami para hingin ang katarungan ng aming kalagayan! Ano kaguluhan niyo sa labas? Bigay mo sa amin ang nararapat namin sahod! Boss, ang gagawa yata natin yun ah. Ayun na. Sandali lang mga kasama. Madali natin pag-usapan ito. Sino ba namumuno sa inyo? Ako, Senyor Arungkon! Puntahan mo ako sa opisina. At doon natin mag-usapan ito. Sabihin mo sa mga tao mong huwag sila manggulo. Hindi kami! Sandali lang mga kasama! Uminahon kayo! Sisikapin kong pakinggan nila ang ating kahilingan! Maganda kami sa inyo lahat. Oh. Sino ay birthday? Mukha yatang may happenings tayo ah. O pare, inom kayo. Wala. Sige. Nag-good time lang kami. Alam mo naman, maghapon sa trabaho. Kaya medyo nag-happy-happy. Sabagay. Huwag na lang, Ino. Kanya kami pumunta rito. Ayaw pang ibalita sa iyo na pinatatawag ka ni Senyor Arungkon. Pumayag na siya sa iyong kahilingan. Nakita niyo na mga kasama? Sinabi ko na sa inyo eh. Papayag din si Senyor Arungkon sa ating kahilingan. Di ba yan ang tanda ng tagumpay na matagal mo na pinapangarap? Matagal mo na pinapangarap yun, di ba? Pagkakataon mo na. Tara! Teka, o pare, isa mo ng toast. Sandali lang ha. O sige pare. O sige, tuloy nyo naman dyan. Tara, pare, may iwan ko muna kayo ha. Tara, dali!
Kaning tao. Oo nga, no? Buhay pa yata. Tara na! Sige, buhatin nyo. Dalhin sa kubo. Kumusta ba, Ino? Ikaw pala. Kaibigan, mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Oo nga eh. Masyadong tuson doon arong ko na yan. Nautakan niya ako. Pero natitiyak ko. Sa kabang na aking ginawa, ay mananatili itong panggising sa damdamin ng mga manggagawa. Talagang likas na ang kasamaan ng taong yun. Marami sa mga tao ko ngayon ang nanggaling sa kanya. Mga manggagawang kailanman ay hindi nagpaalipin. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin. Pero kinalulungkot ko. Hindi ako maaaring magtagal dito. Dahil sa naiibang uri ninyong pamumuhay. Dahil mga rebelde kami, ganun ba? Ano ibig mong sabihin? Masama kami sa tingin nila. Subalit tandaan mo to, Ino. Sa darating na araw, si Aning ay kikilalanin sa buong bayan ng Misamis. Tulad mo rin, rebelde kami. Kalaban ng mga taong mapangapi. At ang mga nililigpit namin ay katulad ng pag-uugali ni Senyor Arungkon. Walang awa. Katunayan, siya ang binabalak naming isunod. Kung ganun eh, kasama rin niyo ako sa inyong magandang layunin.
Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Lagay ko hindi na akong tatagal. Tanggapin mo ang medalyong yan. Tanda ng pasasalamat. Ino. Magagamit mo yan sa oras na iyong kagipitan. Carmen, bumalik ka na sa iyong pamilya. Magbagong buhay ka na. Limutin mo na ang nakaraan. Ino. Malaking pagkakamali ang nangyari sa ang buhay. Kung naging maingat lang ako sa araw na ito. Ay, hindi ko sana sinapit ang ganito. Sapagkat ang bidalyong yan eh. Ino. Magandang araw sa iyo, Victoria. Maaari ka bang babala sandali? Bakit? Ano bang kailangan nyo? Napag-utusan lang ako ni Mayor. Pinasusundo ka sa akin dahil wala yata siya makasama sa tanghalian. At marami kayong pag-uusapan. Ganun ba? Pakisabi na lang kay Mayor na maraming salamat sa imbitasyon niya. Pero wala yata akong alam na mahalagang bagay na dapat namin pag-usapan. At saka isa pa, hindi ko maiwan tong bahay eh. Kung pwede lang, umalis na kayo. Alam mo, Victoria, ang pagkakilala ko kay Mayor hindi siya marunong tumanggap ng kabiguan. Kaya kung ako ikaw, sasama na ako. O sige. Siguro naman hindi nag-iisip na masama si Mayor. Kung pwede lang sana, tatapusin ko muna lahat ng ginagawa ko dito sa bahay. Susunod na lamang ako. Kung pwede lang. Siya nga pala. Ang isa pa sa ayaw ni Mayor ay yung pinaghihintay siya. Tayo na. Sandali lang. Masyado naman yatang mainipin yung Mayor na yan. Lahat na lang ba ng kanyang iutos kailangan masunod ngayon din? Marami ka pandaldal. Pag nainip si Mayor, pati ako malilintikan. Tayo na! Hayop! Dali yan. Bitiwan niyo ako! Nasasaktan ako! Ano ba? Alam mo talagang kailangan na Mayor yan sa akin! Doon mo na malalaman. Ano? Teka! Nasasaktan ako! Ano ba? Bitiwan niyo sabi ako! Ano ba? Kinakalagkan niyo na ako! Ano ba talagang gusto niya sa akin? Huwag ka nang mag-iskandalo, Victoria. Pag naubos ang pasensya ko, ay baka mamulaklak ng dugo ang mukha mo. Kaya't para siya rin kabutihan. Ganito ang gawin mo. Maglakad ka rito na parang walang anumang nangyari. Huwag siyang hawakan. Magandang tanghali, Mayor. Narito na si Victoria na pinaimbitan ninyo para makasalo ng tanghalian. Teka nga muna, Alkalde. Masyado yatang pabigla-bigla ang pagkakaimbitan nyo. At sa pilitan pa. Dispensahin mo na aking mga tauhan, Victoria.
Sumusunod lamang sila sa aking mga utos. Digo, di ba kabilin-bilin ako? Huwag niyo siya sasaktan! Hindi naman namin sinaktan, Mayor. Ang katotohanan niyan, sa pagmamadali niyang makita kayo kaagad, nauntog sa pinto, kaya pumutok ang labi. Sinungaling! Talagang ubod kayo ng mga walang hiya! At tungkol naman sa pag-iimbita ko sa iyo, Victoria, ay huwag ka na magtaka. Siguro naman, alam mong matagal na gusto kita. Noon pa. Ngayon, bilang mayor ng bayang ito, nasa aking kamay ang kapangyarihan para pumili ng magiging asawa. Eto lang ang gusto kong malaman mo, Alkalde. Kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, kailanman na hindi ako maaaring magkagusto sa'yo. Alam ko namang matagal ka nang may gusto sa akin. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi kita makuha sa paupo. Kukunin kita sa patayo. Mga pare ko, maswerte si Mayor. Awa mo na! Ayok ka talaga! Huwag na kayong maingay. Binawa mo na ako! Makinig na lang kayo. Mario, wag! Parang awa mo, pauwiin mo na ako! Mario! Kung nandito lang nga si Kuya Ino, hindi makakapayag na agawin ni Mario ang kanyang pinakamamahal na si Victoria. Sana marami kayong mahuli ngayon, mga anak. Napakaganda ng panahon. O sige, sumakay na kayo at ako magtutulak ng bangka. Mag-iingat kayo! Boy, tay! Mag-iingat kayo, mga anak! Kaya gusto ipaligpit ni Mayor yun dahil talagang gusto niya nang mawala ng tuluyan ang lahi dito ni Ino. Kung ililigpit natin, iligpit na natin, ano pa natin? Anak, sa palagay mo, kung tama ang iyong pasya, magbalik na lamang tayo sa Bohol. Oo, inay. Sana hindi na ako magkamali. Mahirap pala makipagsapalaran. Lalo na sa lugar na hindi mo kabisado. Lalo na kung may mga taong katulad ni Senyor Arongcon. Nako, kuya. Sa wakas, magkakasama-sama na rin tayo magkakapatid. Si Kuya Bero at Kuya Doro. Oo nga eh. Kaya lang inisip ko kung ano na naman ang magiging buhay natin sa Bohol. Panibagong pakikipagsapalaran na naman. Di bale, masaya na rin ako. Dahil makakauwi na tayo sa sarili nating bayan. Napakahirap pala maging estranghero, inay, ano? Tama ka, anak. Tama ka. Na kahit na tayo mahirap ang buhay, ang mahalaga ay magkasama-sama tayo ng iyong mga kapatid. Oh, hala, sige. Atin na ayusin ka agad dito at nang maaga tayo makaalis. Opo, Alam Inay. naman ninyong halos maghapon ang ating biyahe. Tayo na. Oo, inay. Taldo, sino sila? Huwag ka sanang mabibigla, Ino. Napakasakit ng pasalubong sa inyong pagdating. Anong ibig mong sabihin, Mang Taldo? Sulusod naman din, mahulog na siya upuan eh.
Mga anak ko. Ano nangyari sa inyo, mga anak ko? Diyos ko, mga anak ko. Montaldo, ano ba talaga nangyari? Kagabi, umalis silang tatlo upang mangisda. Maghapon ko silang hinintay. Subalit, ang dumating ay kanilang mga bangkay. Ba't kinakailang mangyari to? Ang nadarama mo ay nararamdaman ko rin. Lubha pati isipin na may isa-isa kong kayamanan si Beto. Ano kanilang kasalanan? Marami ka pang dapat na malaman tungkol sa bayan nating ito. At dapat mo ring malaman na ang iyong kaibigan si Mario ay makapangyarihan ngayon. Buhat nang siya'y mahirang na isang alkalde. Montaldo, meron ba kayo alam na maaaring gumawa ng kalapastanganan to? Hindi pa ito ang tamang oras na pag-usapan ang bagay nito. Pagkatapos ng libing, ay marami pa akong ipagtatapat sa iyo. Lalong-lalo na tungkol kay Victoria. Tara, para. Magandang gabi ho, Montaldo. Pinaabot ni Mayor ang kanyang pakikiramay. Sabihin mo kay Mayor, salamat. Hayaan niyo ho, makakarating kay Mayor. May pakipakiramay pa. Paabot-abot. Kung ako kay Montaldo, hindi ko abutin yun. Di ba, Lucio? Tumahimik ka, Miguel. Baka marinig tayo niyan. Pero pag sa akin binigay yung biskwit, aabutin ko yan. Bibigyan mo ko? Oo, sa'yo na yung corona. Total, malapit na birthday mo eh. Timo, may mga dala pang armas. Pero wag kang kakabahan, ha? Ngayon pa ako kakabahan. Nandiyan na si Hino. Halata ba? Sa tingin ko, Laki na, ha? sa pangyayaring ito ay magkakahustuhan na. Malamang. Alam mo naman si Ino. Ayaw nang nakakapi. Tara. Talagang hanga ako sa iyo, Olga. Bilib na bilib sa iyo si Mang Talo at ang mga taong naroroon. Na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng 3 gonggong. At tahila ka pang lumitaw ngayon. Lalo na doon sa mga nakikipaglaman. Sapagkat nagpadala ka ng corona at tinapay. Digo, hanggang ngayon pa ba naman wala ka pang paniniwala sa akin? Ito ang tandaan. Hindi ko mararating itong kinalalagyan kong ito bilang isang mayor. Kung mahina lang. O, sige, inom tayo. Inom. Ha? Bakit? Pare, sandali lang. Kinalulungkot ko, Ino. Nakikirami kami. Pero kailangan sumama ka muna sa amin. Pero wala naman akong nalalamang kaso. Pare. Para kasangkutan ko. Mabuti pa, dumala sa nasip yung paliwanag. Sumama ka lamang.
Ang hindi ko maintindihan, Mantaldo, bakit pinagbibintangan nila ako? Sa isang kasalanan hindi ko naman ginawa. Huwag ka nang magtaka, Ino. Alam kong kaya nila ginagawa ang bagay na yun ay upang sirain ka sa mga taong bayan. At tuloy ay hindi mo mahadlangan ang ginagawa nilang mga kawalangyaan. Maraming salamat, Mantaldo, sa pagtulong niyo sa akin. Kaya lang mag-ingat kayo. Kasi iniisip ko, baka mamaya kayo paghinkandihan nila. Pag nalaman nila kayo nagpiyansa sa akin. Abe, hindi ako ang dapat mong pasalamatan kung hindi si Victoria, sapagkat siya ang nagbigay sa akin ng salapi upang ikaw ay piyansahan. Napakabait niyo, Mantaldo. Sayang nga lang, hindi kami talaga magkapalad. Kung hindi sana siya pinadukot ni Mario sa kanyang mga tauhan, marahil, ikaw ang siyang nagkapalad. Hindi bali, Mantaldo. Balang araw, pagbabayaran din niya ang kanyang kahayupan. Talagang hinahamon ako ng matandang Mantaldo na yan. Digo, alam mo na kung ano ibig sabihin. Gusto kong gumawa ka ng paraan sa lalo't madaling panahon na mawala siya sa aking paningin. Opo, Mayor. Ngayon na ba? Ilang beses ko man sasabihin sa inyo na huwag kayong lalakad ng alanganin. Isa pa. Kung gayon, mamayang gabi na kami lalakad. Kaya bukas, pwede nyo nang ipadala ang kape at tinapay para hindi naman magutom ang mga makikipaglamay. Kaya hanggat maaari, Ino, nakikiusap ako sa'yo. Lisanin mo ng bayang to. Kung sa bagay, hindi ka duwagan ng umiwas sa kapamakan. Subalit paano ko iwanan ng bayan natin sa ganitong kalagayan? Kung kayo nasa kalagayan ko, matatahimik ba kayo? Na hindi man lang niyo mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Sa tingin ko may katwiran si Victoria. Sapagkat baka ang mga susunod na pangyayari ay kapwa natin pagsisihan. Kahit saan tayo pumunta, ay hindi tayo ligtas, Mantaldo. Dito man, o sa malayong lugar, ay maaaring mangyari ang pinangangambahan nyo hanggat may mga taong masasama. Sila ang dapat mawala. At hindi ako. O kayo. Kilala ko ang pagkalalaki mo, Ino. Ngunit sa huling pagkakataon, nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Salamat sa pag-aalala mo, Victoria. Pero bigyan mo akong pagkakataon na pag-isipan ang mga bagay na yan. Mauna ka na. Utang na loob. Iwanan mo na ako. Sige na, Ino. Huwag ka na magkaksay ng panahon. Tumakas ka na. Sige na, mauna ka na.
Todas ka rin. Boss, buhay pa yata. Gusto mo, tudasin na natin. Masyado ka namang madamot, Simon. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon na maramdaman lahat ang kirot at tabdi ng sugat na dulot ng mga balang nakabaon sa kanyang katawan. At mabigyan siya ng pagkakataon. Mapagsisiyan lahat ang kanyang mga nagawang kasalanan. Sa purgatorio man lang ay magkaroon siya ng lugar. Ang yabang! Magandang tanghali sa inyo, mga kaibigan. Pwedeng makausap si Mayor. Oh. Magandang umaga ho, Mayor. Ikaw pala, Ino. Mabuti naman napasyal ka sa pahingahan ko. Maupo ka. Mukhang mahalaga ang sadya mo. Siya nga pala. Bago ang lahat. Nakikiramay ako sa nangyari sa asawa mo. Salamat. Kinalulungkot ko rin ang nangyari sa iyong kaibigan na si Taldo. Nahuli na bang pumaslang sa kanila? Yan nga isang malungkot na bahagi ng pangyayari. Isa man sa kanila'y wala pang nahuhuli. Pero hindi nagpapabaya ang aking departamento. Napakadudulas talaga ng mga taong yan. Pasasambat mahuhulog din sila sa kamay ng batas. May iba ko ng usapan. Ano ba may paglilingkod ko sa iyo, Ino? Mahal ko ating bayan, Mayor. Kaya't gusto ko sana ay makita ating mga mamamayan na tahimik, mapanatag at maligaya. Kaya't kung mamarapatin nyo, ay gusto ko sanang ihandog sa inyo ang aking paglilingkod bilang isa sa inyong mga private armies. Kung sa bagay, alam ko ang iyong katangian. Naalala ko pa nga nung magkasama tayo nung panahon panandigmaan. Maganda iniisip mo. At sino naman ako para tumanggi sa isang magandang hangarin na katulad ng sinasabi mo. Maraming salamat ho, Mayor. Kailan ako pwede magsimula? Bukas na bukas din. Makipagkita ka sa akin. Salamat ho, Mayor. Paano ho, tutuloy na ako.
Aasahan kita. Salamat ho. Kaya kumisan, Digo. Wala na akong paniniwala sa'yo. Ang akala ko papatay na sino. Ayan, buhay! Ang hindi ko maintindihan, Mayor, ay kung bakit kayo pumayag na gawin si Ino na isa sa inyong mga private army. Talagang ang utak mo, maski kailan makitid. Anong gusto mong mangyari sa akin? Lalo niya akong pagkinalaan? Ang gusto kong gawin mo ngayon, Digo, kahit na pansamantala ay magtrabaho siya sa akin. At ito ang tandaan nyo. Ayoko siyang magtatagal sa aking poder. Naintindihan nyo? Ha? La 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 la. Hoy! Saan yung dadalhin niyo mga balay ko, ha? Balik yan! Balik yan! Dali niyo! Balik! Bilis! Dali! Ibalik sa loob yan! Hino! Huwag kang magbibiro! Hindi ako magbibiro! Digo, napupuna ko. Lumalaw, tumatagal, nalalagas ang ating mga tauhan. Sabihin mo nga sa akin, anong misteryo meron to? At pati yung pinagkakita natin ng malaki ay nabubulilyaso. Isang tao lamang dahilan, Mayor. Walang iba kundi si Ino. Hindi niyo ba napapansin na ang lahat ng mga bagay na yan ay nagsimula lamang mangyari nung ginawa nating isa sa ating mga tauhan si Ino? Wala siyang ginawa, kundi subaybayan lahat ang ating mga kilos. Sa takbo ng mga pangyayari, natitiyak ko, darating ang araw, kayo ang susunod. Yan ang hindi mangyayari. Sapagkat hindi ako papayag. Hindi. Ano pa hinintay nyo? Unahin niyo sino? Bago mangyari sa akin yun! Sige na! Demonyo! Pinahanga ako ng Ino sa Reyna na yan, ha? Pambihira ang kanyang pagkalalaki, tapang, at lakas ng loob. At higit sa lahat, may sariling prinsipyo. Huwag mo sabihin balak mo siyang kuning bodyguard. Bakit? Wala ka na ba tiwala sa amin? Alisin mo ang pagsiselos na yan, Gilier. May magandang balak ako para sa kanya. At kapag yan ang natupad, tinitiyak ko sa'yo na lahat tayo ay makikinabang.
Ano yung boss? Tsaka mo na malalaman. Pero ito ang masasabi ko. Gugulatin ko ang buong bayan. Bakit kaya tayo biglang pinatawag? Ano kaya ang dahilan nito? Ikaw ba pare? Ano sa palagay mo? Hindi ko rin alam eh. Sigurado may problema yun. Baka. Kung sakali ma, di tulungan natin siya. Dati naman natin siyang kasama eh. Ito na, si Ino ah. Magandang hapon sa'yo, Ino. Sa'yo, Ino. Magandang hapon, Ino. Ano ba may paglilingkod namin? Ano ba mapaglilingkod namin si Ino? Biglang-bigla mo kami pinatawag. Gusto ko kayo makausap. May mahalagang bagay ako sasabihin sa inyo. Hindi kaila sa inyo na panahon pa ng hapon ay magkakasama na tayo. Subukan na inyong kakayahan at katapatan sa akin. Ang gusto ko lang sana ngayon ay damayan niyo ako sa pagsugpo sa masasamang loob na patuloy na umapi sa ating mga kababayan. Umasa ka, Ino. Basta sa kabutihan, karamay mo ko. Ewan ko lang sila. Pambihira ka naman tao ka. Kaparis mo rin ako. Basta kabutihan, nakala ng buhay ko. Yung dalawa. Ewan ko sa kanila. Pambihira naman kayong dalawa. Hiniwalay niyo pa kami. Alam naman ninyo, basta si Ino ang tumawag. Nakalaan ako. No, alam mo yun, maski hindi ako masyadong tumatakbo, alang-alang sa'yo, tatakbo akong mabilis. Alam mo naman, Ino, huli na akong lubos. Kaya ang buhay ko, nakalaan na, basta sa kabutihan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. All the time, Ino. Tara. Yan sana ang gusto ko mangyari kung papayag ka. Alam mo naman marami ng kasamaang ginagawa si Mayor Marami ng galit sa kanya. Isang katulad mo ang kailangan ng bayan para matupad ang mga pangarap mo. Kung sa bagay, higit kong mapangangalaga ng ating bayan kung sakasakali. Kaya lang, ang inaalala ko ay ang aking kandidatura. Alam naman nyo, wala akong sapat na halaga para doon. Kung yan lang, hindi problema yan. Sagot kita. Alam kong hindi mo pa ako masyadong nakikilala Pero kung pera ang pag-uusapan, mahirap na lamang ang magsalita. At isa pa, yung mga taong pinagpakitaan mo ng kabayanihan, tutulungan ka niyan. Kung mapilit kayo, kayo ang bahala. Sana maging karapat-dapat ako sa inyo pagtitiwala. O sige, ngayon pa lamang sinasabi ko, alkalde ka na ng bayan. O lalakad na kami. Mayor? Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan. Marahil ay alam niyo na kung bakit ako naririto. Nakikiusap ako sa inyo na sa darating na halalan ay tulungan niyo ako sa aking kandidatura. At pinangangako ko sa inyo na kapag ako inihalal ninyo bilang alkalde sa bayang ito, ay tutulungan ko kayo, lalo nang mahihirap. At kapag ako inahalal na alkalde, ang unang-una kong gagawin ay alisin ang katiwalian sa bayang ito. Hindi lingid sa inyo na hindi pa man ako tumatakbo bilang alkalde sa bayan natin, ay naging kalaban na ako ng kasamaan. Kaya't nakikiusap ako sa inyo na tulungan niyo akong mahalal bilang alkalde sa bayang ito. Kapag ako'y nagtagumpay na, ay pinapangako ko sa inyo, magpapatayo tayo ng isang palengke na sa ganon, hindi na kayo mamimili sa karatig bayan. At isa pa, papagawa tayo ng isang paaralan na para sa ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. Mabuhay Sino! Mabuhay! Mabuhay! Magsiuwi na kayo! At huwag kayo maniwala dyan! Ino! Kung gusto mo magbiling, doon sa simenteryo! Mayor, patay tayo riyan. Atras muna tayo.
Hoy! Huwag mong lusunin ang mga isipan ng mga tao rito! Lahat ng boto dyan ay kay Mayor Arcaida! Ino, nakakaya sa taong bayan eh. Cardo, alis na tayo. Mga kababayan, huwag niyong kalilimutang iboto si Ino, ha? Kami ang bahala sa inyo. Tutulungan namin kayo. Lumayan na tayo! Layas! 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 Magandang gabi ho, Mang Karding. Magandang gabi naman. Tuloy kayo. Si Ino ho, wag ho natin kalilimutan sa halalan, ano? Kasama ho natin to. Maganda. Okay. O paano? Maasahan ko ang boto niyo sa halalan, ha? Oo. Aling Sepa! Aling Sepa! Magandang gabi ho. Oh, ano bang maipaglilingkod namin sa inyo? Meron ho sana kaming hihinging konting tulong sa inyo. Si Ino ho, sa halalan. Huwag natin kalilimutan. Binabati kita. Ano ngayon ang masasabi mo, ha? Bata ko? Basta si Ramon ang nagplano. Walang paltos yan. Isa ka na ngayong hinahanga ang alkalde. Hindi ba? Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Utang ko sa inyo ang aking tagumpay. Kaya pinapangako ko sa inyo na gagawin ko lahat ng aking makakaya para mapaglingkuran ng mabuti ang aking nasasakupan. Salamat naman. Hindi naman kaila sa'yo, Mayor, na katakot-takot na salapi ang aking ginastos para marating mo ang iyong kinalalagyan ngayon. Pero maaasahan mo pa rin ako kung ano man ang iyong kakailanganin para magtagumpay ang ating mga palak. Alam ko, ang tagumpay ko ay tagumpay niyo rin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko lahat bilang alkalde ng bayang ito na mapanatili ang katahimikan sa bayan natin. Bueno, alkalde, magpapaalam na muna ako hanggang Sige, sa muli natin pagkikita, ha? Adios. Nako, kawawa naman ano. Nanay ito ni Mayor. Bakit kaya pinatay ang... Nako, alam na kaya ito ni Mayor, ha? Kaya ang pumatay din sa mag-ina. Digo, sa palagay ko, nararamdaman niya na ang sakit. Yan ay umpisa pa lamang ng aking demonyong pagiganti. Malalasap niya na ang sakit. Hapdi at dagok! ng aking paghihiganti.
Uubusin natin ang kanilang lahi. Uubusin natin! Sekretaryo, kailan pa sa Manila si Mayor? Mag-isang linggo na ho. Pero mula ngayon, mga ilang araw, babalik na ho siya. Biglang-bigla yata ang kanyang pag-alis, ah. Hindi man lamang nagpaalam sa akin. Hindi nga ho kami magkaintindihan eh. Bueno. Hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Kung sakaling darating siya, pakisabi na lamang sa kanya na dumaan dito si Ramon Aguilles. Ho? Opo, sige po, sasabihin ko po. Salamat ho. Magaling na alkalde! Lumabas ka dyan! Hinahamon kita! Ako si Commander Camagong! Bumaba kayo nakataas sa mga kamay ninyo! At walang magkakamali magpaputok sa inyo! Kung di, sasabugin ko ang ulo ng batang to! Sabulin nyo! Asan na pinagmamalaki niyo, alkalde? Asan? Ikaw, di ka dito. Asan ang magaling mo, alkalde? Asan? Wala. Buti pa, iwasan natin sila. Napakarami. Oo nga, wala pa si Mayor eh. Tara. Ngayon, sabi mo kay Ino, pinagmamalaki niyo, Mayor, na inahamon siya ni Commander Camagong. Ha? Mga bata! Hakutin lahat ang dapat ko nakutin! At dali sa kuta! Ano ba hinintay nyo? Gawin niyo na inutos ko! Ha? Ikinalulungkot namin ang nangyari, Mayor. Ikaw talagang sadya ni Camagong. Sa tingin ko, Mayor, malupit si Camagong. Ang lakas naman ng loob ng hayop na yun. Ako pa ang napili niyang kalabanin. Ang higit na kawawa ay pamilya ni Alice Sidra. Pinatay na yung asawa, tinangay pa yung anak ng dalaga. Mayor, huwag po kayong magagalit. Tila sa tingin ko, walang magagawa ang persa natin. Ano binabalak nyo ngayon? Ano pa? Derapin sila. Ang mga taong katulad nila ay di na binibigyan ng pagkakataong buhay pa. Mayor, magandang gabi sa inyo. Maupo kayo, Kapitan. Mayor, nakarating sa akin ang ulat kanina tungkol sa mga pangyayari. Kaya lang, huli na. Ang ginawa ko, nagtuloy na ako rito upang mapag-usapan natin kung ano magagawa ko para sa inyo. Tamang-tama dating mo. Lucio, ihanda mo mga gamit. Opo, Mayor. Bukas na bukas din nilakad tayo. Bakit magpapabukas pa tayo, Mayor? Surpresahin natin sila ngayong gabi. Kilala ko si Commander Camagong. May sakwago ang taong yun. Sa umaga natutulog. Sa gabi nangungurakot. Ikaw ang bahala, Mayor.
Sakbang ba? Nakabugin ko ang ulo ng babaeng to. Kamagong, alam ko matapang ka. Pero huwag mong sirain ang paniniwalang yan. Sa pamamagitan ng pagkukubli sa likod ng babaeng hawak mo ngayon. Pakawalan mo siya. Huwag mo akong ululin, Ino. Alam ko nakapaligid ang mga kasama mo. Baba niyo ba ninyo? Baba! Huwag kang mag-alala. Kapitan, walang makikialam. Tatanda ba ginawa mo sa akin? Huwag! Ilapit mo rito yan. Sige! Ano bang kailangan mo sa akin? Alam mo, Ino, simula nung maupo ka bilang alkalde, nasira lahat ang dilensya ko. Hindi ko mapasok ang bayan mo! Huwag mo idadamay ang taong bayan. Dahil sa simula't simula pa, ay malaki na atraso mo sa kanila. Umpisa pa lang yan para makaganti sa'yo mga taong bayan. Ngayon, dahil sa hinahamon mo ko, ay pagbibigyan kita. Akin ang barel. Lagyan ng 3 bala. Tamagong, sigurin mo lang, sa 3 balang yan, ay mapapatay mo ako. Kunin mo. Kunin mo! Talagang likas na sa'yo katraidoran, ano? Ino, mali ba ang tama mo ah? Kailangan madala kagad sa bayan. Hindi na. Yan na. Ano ba nangyari dun? Ewan ko. Ba eh. Tayo na nga. Adjong, sino ba yung magandang yun? Yun nasa gitna. Ah, si Yasmin? Teacher dyan sa eskwelahan. Sino? Yun ba? Magandang umaga ho, Mayor. Maganda umaga naman. Sige po, Mayor, papasok pa po kami.
Lucio, sino ba yung magandang yung bumati sa akin? Si Yasmino yun, yung bagong maestra sa elementary. Alam niyo, Mayor, kumisan, ang masama sa inyo puro na lang kayo sa bayan Wala na kayong pagtingin sa babae. Kaya pamisan-misan, magkaroon kayo ng ano sa babae. Kumbaga sa araw, tanghalin tapat na ho kayo. Ikaw naman, Isa lang tinanong ko sa'yo, ang dami mo na sinabi. Kailangan ng ating bayan na magkaroon ng unang ginang. Tigil na yan, Lucio. Abay, may lakad pa tayo nila, Mayor Tama na nga yan, lika na. Mayor ba? Isipin niyo kung sakasakaling magkaroon kayo ng asawang teacher ba? Swerte kayo. Kilala mo ba yung mga taong yun? Si Berto lang ang kilala ko ron. 2 tao yun. Bagong mukha yun Ganun ba? Tara. Magandang umaga ho. Ino! Ako si Beroy! Ang patansi mo! Nagpunta ko rito upang subukan ka. Masyadong matunog ang pangalan mo. At sabi, wala ka raw kinatatakutan. Estranghero, hindi ako pumapatol sa isang taong nanghihiram ng tapang sa anak. Sige, patulan mo! Ikaw lang gusto kong makarap. Hindi ang mga tauhan mo. Yun! Akin na yun! Walang makikialam sa inyo. Beloy, Belegoy ka ngayon, ha? Tayo! Ano? Hayop! Wala ho akong masasabi sa inyo, Mayor. Ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae ay nasa inyo ng lahat. Ang ipinagtataka ko lang ho, kung bakit ako pa. Pwede ba inuna lang? Sa pagkakataong to, huwag mo isipin ang kaharap mo isang mayor. Narito ako bilang isang ordinaryong mangingibig na maaaring magtagumpay at maaari ring mabigo. Ano pa ho ba ang maaari kong sabihin, Mayor? Ino pala. Pag-isipan mo, ang mahalaga sa akin ngayon ay malaman mo na ikaw ang gusto kong katulong sa buhay. Bigyan niyo pa ho ako ng pagkakataong mapag-isipan ng mga bagay-bagay. Hindi naman ako nag-apura Kaya lang, gusto kong malaman mo kung ano nasa loob ko. O paano? Magpapaalam na ako. Sige ho.
tigil! Rado, Lucas, sumunod kayo sa akin. Mga bata, bahala na kayo dyan! Mayor, tayo na. Talagang mahirap sagupain niya si Ino eh. Sa isang banda, mabuti na rin yung ginawa mo, Gilyar. Kung hindi, baka pati kayo napahamak. Pero marami sa tauhan natin ang napatay. Kaya iniwan ko na sila nang makita ko si Inong may kasamang PC. Hindi bala na yun. Ang mabuti ay magpalamig muna tayo. Ang aasikasuhin ko ngayon ay lalong mapalapit kay Ino. Tulad niyan, kinukuha niya ako ninong sa kasal. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon para mabawi kong salaping ginugol ko. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Oh, saan niyo dadaos ang pulot kata ninyo? Sa Maynila ho, Ninong. Kailangan ko kasi makausap sa gobernador eh. Para sa binabala kong pagpapatayo ng palengke sa Bohol. Nasa Maynila kasi si gobernador eh. Kaya di nakadalo sa kasal ko. Ganun ba? Magandang umaga, mga kaibigan. May pinasasabi sa inyo si Mang Ramon. Alam namin, kayong mga naririto ngayon, ang pinakamalakas na manghuli ng isda. Kaya naisip ni Mang Ramon, para naman huwag kayong mahirapang kadadala ng inyong huli sa palengke, ay siya na mismo ang bibili. O ano, maliwanag ba? Paano naman ho yung dati na yung mga suki na humahango sa aming mga isda? Alam namin. Pero kung sa kanya nyo mismo ipagbibili, kami na mismong sasambot dito. Mag-uusap pa kami ng aming mga kasamahan. Ano pang dapat ninyong pag-usapan? Eh sa maliwanag naman ang pinasasabi ni Mang Ramon. O baka naman hindi mo kilala si Mang Ramon. Siya lang naman ang ninong ng inyong magiting na mayor dito. Alam namin yun. Pero sa palagay ko, walang kinalaman ng pagiging ninong niya kung sino talagang dapat namin pagdalhan. Mahirap talagang kausapin ng gago eh. Kaya nga kinakausap kayo eh. Dahil ninong siya ng inyong mayor. Ngayon, kung ayaw nyo naman, pwede naman daanin dito eh. Ano? O ano? Magmula bukas, kami na ang bibili ng kanyang mga huli. Ano? Liwanag? Sige, lakad na. Si Mang Ramon, ang inyong iginagalang na mayor, ay napag-utusan lamang kami. Sabihin mo kay Ninong, wala akong tutol. Kung ano man ang binabalak niya itayong negosyo sa bayang ito. Pero para gipitin ang mga malilit na mga isda, ay hindi makatarungan. Ang palakaya dito ay mayaman.
Yun lamang hinihinging pabor sa'yo ng iyong ninong. Maraming mawawalan ng trabaho sa iniisip nyo. Lalo't malapit na matapos ang palengke pinapagawa ko. Sa madaling sabi, hindi mo mapagbibigyan ng kanyang kahilingan. Sabi mo kay Ninong, humiling na siya na iba. Huwag lang yon. O sige, tutuloy na ako. Makikipagkita pa ako kay Gobernador. Mayor, palagay ko naman labis-labis na ang paglilingkod mo sa ating bayan. Tila napapansin ko na para bang nakakaligtaan nyo na ang obligasyon nyo sa asawa nyo at mga anak. Abay, dapat naman titignan nyo naman sila kahit paano. Hoy, Lucio. Kahit biro, huwag mo na ulitin yan, ha? Siyempre, mas mahalagang pamilya. Kaya lang, lahat ng bagay, may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Dapat mong malaman, si Yasmin lang ang lahat sa buhay ko. Uliran siyang ina ng aming mga anak. Magandang araw po. Magandang araw din sa inyo. Ino, mukhang sobra-sobra naman yata ang pagtatrabahong ginagawa mo. Baka magkasakit ka na niyan. Palagi ka nalilipasan ng gutom. Ay siya nga pala, may dala akong paborito mong ulam. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Bukod sa maganda ka na, napakabait mo pa. At higit sa lahat, maalalahanin. Gusto mo na bang ilatag ko tong pagkain mo dito? Hindi, wag na. Asya nga pala, kanino mo iniwan ng mga bata? Wala nga nagmamadali akong ihatid tong pagkain mo sa'yo O sige, ako na bahala dito. Umuwi ka na lang. Hinintay ko lang si Kapitan at dadaan ako sa palengke pinapagawa ko. Umuwi ka naman ng maaga ngayon, Ino. Oo. O sige, bahala ka na ha. Iuwi mo tong basket. Kung di ba naman talagang tratado ka, sukat ba naman doon ka ng gulo sa lugar ni Ino? At mabuti, hindi mo nakasagupa ang pangkat niya. Kung hindi, patay ka na, ulul! Walang ino-ino sa akin! Maghaharap din kami ng ulul na yan. Huwag kang gago si Rapin. Hindi mo nalalaman na may taglay na anting-anting ang taong yun. Ang importante riyan ay matuklasan natin kung ano ang mainam na pangontra sa agimat na yun. Ang tanda-tanda na ninyo. Hanggang ngayon, naniniwala pa kayo sa agi-agimat? Aba, dapat magsama kayo ni Tandang Gustin. Tratado ka pala, pati ba naman matanda, sinama mo pa? Oh, hindi ba si Tandang Gustin ay mambabarang? Di may agimat ni siya. Magandang gabi, mga kasama. Mga Ramon, minum ka muna. Hindi, huwag na. Salamat. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mahalaga ang sadya ko sa inyo magkakapatid. Tungkol kay Ino. Si Ino. Ang magaling mong inaanak. Yun nga ang pinag-uusapan namin bago kayo dumating. Huwag mong sabihing ipakikiusap mo na ibalato namin siya sa'yo. Nagkamali ka yata ng lapit, Mang Ramon. Diyan kayo nagkakamali, mga kasama. Kung galit kayo sa kanya, mas galit ako.
Hindi lingid sa inyong kaalaman na malaking halaga ang aking ginastos para marating ni Ino ang kanyang kinalalagyan ngayon. Anong nahita ko? Kabiguan ang lahat ng aking mga balak. Nang magkasungay, ako ang unang sinuwag. Yan ang hindi ko maring palapasin. Ano ang ibig mangyari ngayon, Maramon? Kasangkapanin kami para labanan siya? Hindi naman ganoon, Daniel. Pero nakikilala ko kayo magkakapatid. Alam kong meron din kayong balak na labanan si Ino. Ibig mong sabihin sasabayan mo kami? Hindi na kailangan kumilos pa kayo. Sa akin lang kulang pa ang inong yan. Pero tinitiyak ko sa inyo na kapag nagkaharap kaming dalawa ng ino na yan, ay kakatukin niya si Satanas sa pintuan ng impyerno. May tiwala ko sa iyong kakayahan, Serapin. Pero, mainam na yung pinagsamang lakas. Huwag tayong padalos-dalos. Tama si Ramon. Kailangan sistematikong paglaban kay Ino. Ano naman ang binabalak mong hakbang? Tulad ng alam ninyo, ako ang nagluklok sa kanya bilang alkalde. At sa tulong naman ninyo, ako rin ang mag-aalis sa kanya sa kapangyarihan. Sa darating na halalan, anuman ang mangyari, ay kinakailangang maalis siya sa pwesto. Nasasakyan ko na ang ibig mong mangyari. Makakaasa kayo na lalong madadali ang pagbaba ni Ino sa kanyang trono. Huwag mo na masyadong damdamin ang pagkatalo mo, Ino. Sa isang banda mas maganda naman na yung nangyari Para naman, masolo ka na namin ng mga anak mo. Total naman matagal-tagal na rin naman ang ipinagsilbisyo mo para sa bayan. Hindi ko dinidibdib ang aking pagkatalo. Ang iniisip ko lang ay ang ating bayan. Alalahanin mo, hindi taga rito ang nanalong mayor. Kung di naging marumi halalan sana ikaw pa rin ang mayor ngayon. Hindi lang yun. Pinairal ba naman ang pera At terorismo. Kaya hindi rin ganap ang kanilang panalo. Tinalo lang nila at siya ng mga tao. Pero, ang mga kalooban nito, hindi nila makukuha. Yan nga inaalala ko Pansamantala lamang. Ang kaginhawang dulot nito. Paano na kanilang kinabukasan? Sa palagay ko naman, bilang mamamayan, may magagawa pa rin tayong kabutihan para sa bayan. Sana nga. Pero palagay ko, palaging magiging maulap ang ating landas. Dahil nakikinikinit ako, ang kawalang malasakit ng bagong halal na mayor. Sabihin mo sa mga kasamahan mo dito sa palengke na lahat ng naisin ko, ako ang masusunod. Na kung meron kayong pinagmamalaki, sabihin mo sa kanya na ako ang harapin niya. Si Serapin Villamor. Naintindihan mo? Ha? Ha? Tara. Pumayag ang presidente na bigyan ka ng komisyon para maging isang alagad ng batas. Kaya lang, merong isang kondisyon. Ano yun? Iwasan ang madugong sagupaan. Matagal na madugo. Ang pangyayaring nagaganap dito. Sa katunayan, under peace control ng bayan to, di ba? Matagal ko nang minimiti ang katahimikan, Ino. Ang hindi ko naman
maintindihan sa'yo, ay kung bakit kailangan pang isubo ang sarili mo sa kapahamakan. Samantalang, matagal na rin naman tayo nagsama-sama ng mga anak mo sa katahimikan. Mapanatag kaya ang ating kalooban sa kasalukuyang kalagayan natin. Hindi, Jasmine. Dahil habang may kasamang nangyayari dito sa ating bayan, ay may tungkulin akong dapat tuparin. O ano naman ang ginagawa habang ni Mayor? Aba, ang balita ko sa taong yun lagi raw wala sa munisipyo. Nasa Maynila raw lagi. Sa anong kadahilanan? Hindi natin alam. O baka naman natatakot lang sa'yo. Maaari. Pero hindi siyang kalaban ko. Ang kalaban ko ay kasamaan. Alam mo yan, di ba? Sa bagay. Halika na. Si Kristo, ang medalyon ni Ino. Ang ibig sabihin, si Kristo ang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Matanda ka. Bakit tawa ka ng tawa? Ba't di mo sabihin sa amin kung paano namin kukontrahin ang galing na medalyon? Bakit? Ang ibig niyo bang sabihin, may paraan pa para magapi ang anting-anting niya? Gaya na sinabi ko sa inyo, ang Santo Cristo, medalyon ni Ino. Si Kristo araw ng Biyernes pinatay. Bakit hindi niyo subukan sa araw ng Biyernes patay si Ino? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tatay. Happy birthday, Tatay. Happy birthday po, Tatay. Happy birthday po, Ninong. Happy birthday. Alam mo, Tay, ako po nagluto ng manok na yan. Oh. Siya ba naman ni Philip? Katunayan ako nagprito ng manok na yan. Tingnan nyo, may talsik pa ako mantika. Itong mga batang to, tama na nga yan. Ang mahalaga, andito ang itay nyo sa kaarawan niya. Maalala ko nga pala. Kaberde mo nga pala si Presidente. At may imbitasyon ka ron. Oo nga pala, no? Aba, teka. Si Junior kaya? Ay, anak, halika. Oh, ayan ang tatay, oh. Halik sa tatay. Ayan, oh. Kay ka ko. Teka muna, liga. itutuloy niyo pa ba ngayon yun? Kompromiso niya yun Ang ibig mong sabihin, tutuloy ka pa rin sa iyong pag-alis? Kailangan, Jasmine, Pareho pala kayo ng birthday ni Presidente, November 1st. Kaya pareho kayong mahilig maglingkod sa bayan. Aba, tingin mo nga naman pagkakataon, ano? Akala niyo yung birthday niyo ay nasabay pa sa pista ng patay. Bakit pinapasok mo pa yon? Oo nga naman, Itayo. Huwag na kayo umalis. Ang itay naman, ngayon lang tayo magkakasalo-salo sa kaarawan nyo. Aalis pa ho kayo. Hindi nyo lang ako naintindihan mga anak Eh kung talagang hindi ka mapipigilan, bumalik ka na lang na maaga para man lang sa mga anak mo. Babalik ako agad. Kahit ano mangyari, ay babalik ako dahil alam ko inihintay niyo ako. Sandali lang naman ako Tuloy na ako. O paano mga anak, doon na tayo maghintay sa tatay niya sa salas.
O, Ino, iintay namin ang pagbabalik mo, ha? Oo. Itay, dali-dalian nyo. Itay, hintayin namin kayo sa pagkain. Sige. O, babay na kayo sa itay. Mrs. Abak, kayo pala, Kapitan. Andyan mo ba si Ino? Abay, kaalis lang ah. May appointment kay Presidente. Tumuloy muna kayo at hindi daw magtatagal yon. Hindi na ho. Babalik na lang ako mamaya. Pakisabi sa kanya. Ah, kung gusto mo siyang sundan, bilis-bilisan mo lang at baka abutan mo pa siya sa daan. Kaalis-alis lang eh. Ganun ba? O sige ho, susundan lang ako. Pambira naman ang tay. Malis-alis pa kasi. Kasi si nanay, pinayagan nyo pa eh. Huwag kayo mag-alala dahil ang tatay niyo naman pag sinabi niyang babalik yun, babalik. O kaya wag muna kayo matutulog, ha? Happy birthday! Mrs.? Mrs.? Oh, Kapitan, kayo pala. Nakita ko ba kayo ni Ino? Mrs. Huwag ho sana kayo mabibigla. Bakit ho ba? Ikinalulungkot ko hong sabihin sa inyo na si Ino ho ay patay na. Ino! Mga anak, magsigising kayo. Ang tatay niyo!
Thank you.